Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today tara pag-usapan nga natin itong naging news ng GMA 24 Oras, no? Sabi dito, bagong Pilipinas kick-off party! Actually, hindi siya kick-off party. Rally daw siya. Yan ang sabi ng PCO. No? Nagmukha na lang party. Anyway, matatawa ka rito sa news na to. Kaya tuloy na sabi ko, puro naman fake crowd. Kasi yung mga nagpuntahan, panay mga reklamo, no? Kung hindi inoblige na pumunta dyan, kailangan pumunta dahil dyan nila makukuha yung kailangan nilang makuha sa DSWD. Anong kagaguhan yan? 'Di ba? Kaya tuloy, maraming taong nagsasabi, etong bagong Pilipinas kick-off party na to, loyalty check. Paano mo masasabing loyalty check yan? 'Di ba? Panoorin muna natin. Para kayo na sumagot. Kabilang sa mga nagpunta roon na makukuha ng ayuda sa booth ng DSWD na may pinakamahabang pila. Mula sa Quirino Grandstand, Guys, syempre, kung kukuha ka ng ayuda mo, kahit saan lupalo pa yan ng Metro Manila, kukunin mo yan. Kahapon, nandun kami sa mga kamag-anak namin, no? Somewhere in Quezon City. Napag-usapan namin magkakapatid, tara, punta tayo ng Dampa, kain tayo. Or punta tayo ng Momoa, doon na lang tayo mag-dinner. Kasi may kailangan yatang bilhin o tingnan yung sister-in-law ko. So coming from QC, ang access namin going to pinakamabilis was dumaan sa NLEX interchange. Pagtungtong pa lang namin ng Quiapo after UST, no, Espanya, andun na po yung traffic. Yung traffic na nandun hanggang matungtong namin ang Intramuros. Guys, umabot kami ng 2 oras. Alam niyo ba kung gaano lang kaperanggot yan? Yung traffic na yun dahil dito. Sabi ko nga sa post ko, umattend rin naman ako ng Salamat PRRD. Funded by private people. Hindi ganyan ka-traffic. Parang send-off party na ibinigay kay PRRD ng mga supporters niya. Ng mga DDS. Hindi ganyan ka-traffic. Napakaganda ng flow ng traffic. Diba? Pakinggan natin ulit. Tutok Live, Cillian Cruz. Ian? Pia, ilang minuto na lamang ay inaasahang magsisimula na yung main program ng kick-off rally nitong bagong Pilipinas dito sa Quirino Grandstand kung saan inaasahang magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos para ilahad yung mga proyekto sa bagong Pilipinas. Another question, kailangan mo ba ng kick-off party para lang ilahad mo yung mga programa ng bagong Pilipinas? Hindi ba nga mas maganda, ito para sa akin mas maganda kung i-vlog mo lang gaya ng ginagawa mo, mahal na Pangulo. Kasi doon, pwede ka magkaroon ng mga presentation para mas lalo maintindihan ng mga tao yung mga pinagsasabi mo. Imaginein mo yung crowd mo dyan, yun yung mga tao na nanguha ng kanilang mga ayuda sa DSWD. Maliban sa mga government offices, administrative agencies mo na pinapunta, no? Inobliga, ginawang mandatory. Kinuha mo yung family day ng mga taong to para lang maging crowd mo dyan. Ikaw rin yung same person na pinahalagahan ang mga family day. Tapos kukunin mo yung family day nila. Para lang dyan sa pa-kick-off party mo. Bakit nyo ginawang mandatory yan sa mga government employees? Para saan? Para ano? Temo, DNR. Maga pa lang, nagsana ang mga taga-gobyerno para sa kick-off rally DepEd. ng bagong Pilipinas dito sa Quirino Grandstand sa may
Imagine niyo, no? Etong mga to, karamihan dyan pamilyado. Inobliga na pumunta dyan para saan? Dahil lang magsasalita si PBBM? Anong saysay ng pagsasalita ni PBBM kung wala naman aksyon? Diba? Maynila, iba't ibang dahilan nila ng Ito para ipakita sa buong Pilipinas na sinusuportahan pa rin ng taong bayan ang administrasyon ni PBBM? Yan ba yung pinaka-point kung bakit nyo ginagawa yan? tanungin ng GMA Integrated O, pakinggan nyo yung mga reason kung bakit sila nandyan. News kung bakit nga ba sila nagpunta sa kick-off ng Bagong Pilipinas. Record po kami. Pinapunta po kami ng supervisor ng DNR. Pinapunta ng supervisor ng DNR. Po kami ng servisyo fair din po and sa memorandum circular po na nila. O, di ba? May memorandum circular pa. Kusang loob po kaming pumunta rito. Aba, si Kuya, kusang loob. Talaga ba? Imagine mo, siya lang nagsabi niyan. Pero yung dalawa na nauna sa kanya, sinasabi na merong circular memorandum na nilabas na sila dapat pumunta. Upang magkatipon-tipon po lahat. So I have a 75 strong representation of CICC here. They came here, Sino naman to? kanya-kanyang sasakyan na dumating dito. Tayo na, dalawa na, volunteer. Ang iba naman, enjoy sa pagkuha ng souvenirs gaya ng bollards, apron o eco bag. Tanong, sabi ni PBBM dito sa speech niya, bawal daw ang pagwawaldas ng pera. Tanong ulit, sino ang nagpondo ng mga pinamigay na yan? Donation na naman? Di pa ba kayo nasasawa sa mga linyahan ng panahon ng mga kakamping? Donasyon, donasyon, donasyon. Diba? Ang gobyerno ba pwedeng ng donation? Tumanggap? Para sa mga ganitong event? Ang pinakamahabang pila, ang booth ng DSWD para Pakinggan nyo yung reklamo ng mga beneficiaries. No? sa payout ng Ano na po ako dito umaga, alas 8. Imagine niyo mabuti guys, no? Kung ikaw yung beneficiary niyan, pupunta ka ng ganyang kaaga. Tapos ikaw pa yung tipo ng tao, one day off mo lang. Para lang makuha mo yung ayuda mo, kailangan mong pumila ng napakahaba para lang sa pera at makita na isa ka sa crowd. Mas maganda sa barangay, sir. Ang daming sakripisyo rito, tsaka nakakagulo yung mga tao. Exactly. What a waste of time. What a waste of day. Diba? Mas maganda po kasi barangay pa yung barangay na. See? Dapat naman talaga sa barangay. Bakit dyan nila ginawa? Tingnan mo yung naging abala nito. Abala mula sa mga motorista. Sa mga tao na busy ang buhay. At sa mga pamilyadong tao. Alam niyo ba kung anong oras natapos yan? Siguro past 8 or 9 na. Somewhere there. Na lang. Para mabilis ang Ng gabi, na mahirapan. matapos ang pila sa ayuda. May paayuda na. May pa-Jollibee ka pa. Bawal daw ang waldas sa administrasyon ni PBBM. Tanong ulit. Yung pondo niyan ng DSWD galing sa taxpayer. Yung pondo ng Jollibee, saan galing? Sige nga. Yung nagpondo sa kanila, hindi man lang nakatikim ng Jollibee na pinamigay nila dyan.
Hindi ko minsan maintindihan bakit yung mga taxpayers, hindi nila nakikita kung paano, right in front of them, no? Kung paano ginagastos ang kanilang pera. Yung nagbibigay ka ng pera sa gobyerno and yet hindi mo napapakinabangan yung pera na binibigay mo. Kaya tuloy nakakaingit yung ibang bansa eh. I'll cite you one. Alam niyo ba sa UK, napakaganda ng healthcare nila ron. Kaya yung mga British, no, o residente sa UK, they really don't mind paying high taxes. Bakit? Kasi whenever they go to hospitals, papasok ka walang pera, lalabas ka na wala kang babayaran. Hindi mo kailangan magbayad. Because yung mga hospitals nila, no? Ito galing to sa, ito kwento ng mga kaibigan ko na naka-base doon at saka mga NHS nurses. Well-funded ang kanilang mga hospital. State-of-the-art ang kanilang mga nagagamit na machines. Doon na pupunta ang bulk ng tax money ng tao. Kaya nai-enjoy ng kahit sinong citizen or resident ng UK. Dito, yung pera natin na nakukuha at ibinibigay sa pagpopondo, yan na uwi. Diba? Kung kayo tanungin ko, ano na ba napakinabangan nyo sa tax money nyo na ibinigay nyo sa gobyerno? May bigay pang pagkain at inumin ng DSWD para sa mga benepisyaryo. Food giveaways din para sa iba pang mga dumalo. Marami pang ahensya ng pamahalaan ang bahagi ng serbisyo fair. Bagay na sinamantala ng bagong uwing OFW na si Donna Darwin na humingi ng tulong sa DMW. Para po makapagpagamot po at saka makapagnegosyo po. So, saan galing tong mga to? Magsimula po. Dumating din ang mga miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos, kabilang si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pia, kaninang bago mag alas 5 ng hapon ay tinatayang nasa 100,000 na yung tao dito base sa anunsyo ng organizers. Pero ngayong gabi hanggang bago mag alas 6 ay patuloy na dumarami pa yung mga dumadating dito at ang target nga nila dito na pumuntang tao ay nasa 200,000 at mag-aantabay pa rin tayo sa mga pinakahuli pa rin kaganapan mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Pia. Wala pa bang news kung ilang tao ang pumunta dyan? Maraming salamat, Ian Cruz. Pagdaan nga namin kagabi, guys, no? Sobrang traffic. Sakto naman, siguro dahil nga nag-uuwian na, na-disburse na yung parali na yan, kaya mas lalong naging traffic. Pagdaan namin sa may Quirino Grandstand, along Rojas Boulevard, nakita namin yung truck na, what do you call that? Na ng mga pulis. Super dami nila. Siguro yung iba nga doon, trainee pa lang eh. Kasi naka-white at saka naka-white shirt lang at saka naka-jeans. Iniisip ko, ano yung purpose nun? Anong purpose ng kick-off rally? Diba? Ano yung... maliban sa kung ano yung purpose ng kick-off rally, gaano kalaking pera ang inilabas ng administrasyon ni PBBM para lang sa kick-off rally na yan? Nakita ko nga yung isa, if not comment, parang post yata ni Ma'am Joey yun. Bakit parang late na? Dapat noon pa lang, nung sinabi niya, in-announce niya yung about sa bagong Pilipinas. Theme niya. Doon pa lang yung kick-off, doon pa lang nagpa-kick-off na dapat siya. So, bakit ngayon lang? Diba? Sa tingin nyo ba, yung mga pinagsasabi dyan ni PBBM, may relevance pa ba? I don't know. Malalaman natin yan mamaya dahil magre-react tayo sa speech niya. Kaya guys, kung kayo tatanungin ko,
Kung kayo nagpunta dyan, lahat ba ng sinabi ni PBBM naintindihan ninyo? Lahat ba ng gusto niya mangyari based sa kanyang mga pinagsasabi, naiintindihan nyo? O mas maiintindihan nyo kung nagpakita siya ng mga slideshows gaya na ginagawa niya sa mga vlog niya? Kung i-vlinag na lang niya yan at sinight niya yung mga gusto niya mangyari, I'm sure mas maraming tao ang maiintindihan. Hindi gumastos ang gobyerno na napakalaki. Walang naabalang mga empleyado ng gobyerno na kinabukasan may trabaho. Imagine niyo kung anong oras natapos yan. Yung abala. Siya yung bukod tanging presidente nakita kong gumawa ng ganyan. Siguro ma-appreciate ko yan. Kung noon, ginawa niya, hindi ngayon. Kaya hindi mo na makita yung yung pinaka-sincerity part nung kick-off rally na yan. Dahil nga sa mga controversies. Kaya tuloy, hindi may iwasan na maniwala ako dun sa sinasabi ng iba na yung kick-off rally na yan, pang loyalty check. Ang tanong, mukha bang may loyalty check dyan kung meron nag-circulate na memorandum na dapat yung mga government employees umattend dyan? Diba? Nakita nyo naman yung reklamo ng mga tao. How unnecessary na gawin tong kick-off rally na to. Tapos sasabihin ni PBBM, bawal daw ang waldas. Yan ang ginawa niya. Hindi ba malaking pagwawaldas ng pera yan? Diba? Ano yan? Sasabihin ni PBBM? Excuse me. Lahat ng ginastos dyan, donated by? Gaya ng sinasabi ni Doc Frasco, na yung bus na pinakita niya, para sa or ginamit niya ang kanyang personal na pera. Yan, tuloy sabi ko pwede ka naman pala maging philanthropist ba't kailangan mo maging politiko? Diba? What an excuse. Anyway guys, again, magbabalik tayo sa ating mga reactions sa mga speech ng mga presidente ngayon at noong presidente, si PRRD at saka si PBBM. I'll see you in the next video, guys.